Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng ating Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados sa pangkalahatan sa mga taong walang sawang sumusuporta sa channel na ito. God bless po sa inyong lahat. At sana po ay mas tatagan pa natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na tunay at totoo, na mabuti para sa kaitaasan, gayon din po sa pangkalahatan. At nais ko rin na bigyan din ng mga tao ay maging mahinahon, maging mapagkumbaba, at bukod pa doon ay maging matiisin sa lahat ng bagay. Dahil ang lahat naman ng patungkol sa spiritual ay hindi natin nakukuha sa minsan lamang, o tinatawag nilang minamadali ang mga bagay-bagay patungkol sa spiritual. Mainam na baybayin natin ito paunti-unti upang sa ganun ay mas maintindihan natin ang bawat hibla ng katotohanan o ng lihim na kahulugan ng bawat salita o baybayin ng mga ganitong uri ng mga aralin. Mas mainam na himay-himayin natin ito upang mas maintindihan natin. At bukod pa doon ay hindi naman ito katulad ng mga instant na mga bagay. At para sa mga gumaganap na ay salamat sa inyo sapagkat naninindigan kayo para sa pangkalahatang pangkabutihan. At natutuwa rin ako at nagagalak ang buong pwersa ng liwanag sa inyo sapagkat naninindigan kayo sa pangkalahatang pangkabutihan. Sana ay huwag niyong baguhin ang inyong kaisipan sa pagdating ng araw. Anumang kapangyarihan ay pinagkalob sa inyo ay ito hiram lamang, at mainam na huwag nating angkinin mga bagay na pinahiram lang sa atin. Ito ay gagamitin natin sa oras ng pangangailangan upang makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong, gayon din sa ating mga pamilya na upang proteksyonan sila, at gayon din sa ating sarili. At galay muna po ako ng isang panalangin sa pangkalahatan. O Panginoon ko, Diyos Ama na tunay at makapangyarihan sa lahat, ako po ay nanalangin sa inyo. Sana po ay bigyan niyo po sana kami ng kalakasan sa aming sarili, ang bawat isa sa amin na nagkakatipon upang pag-aralan ang mga dapat namin pag-aralan patungkol sa karunungang lihim na ipinagkaloob niyo sa mga sinuunang maestro naming binabaybay sa ngayon. At sana po iproteksyonan niyo rin ang aming mga pamilya, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, at gayon din po mga taong nangangailangan ng tulong. Sana po ay gabayan niyo kami upang magampanan namin ang aming tungkulin, ang aming pagmimisyon, na lagi niyo po sanang ipaintindi sa amin kung sino kami at ano ang papel namin sa mundong ibabaw, at gayon din po na ano talaga ang kahulugan ng aming pagmimisyon sa aming sarili, sa aming buhay, gayon din po sa mga taong nangangailangan ng tulong. At iadyan niyo po kami sa tukso at sa lahat ng kapahamakan. Huwag niyo po sana kami pababayaan. At
ingatan niyo po sana kami sa anumang misyon na aming gagawin o tatahakin. At sa pangkalahatan, pangkalidasan po sa lahat, huwag niyo po sana pababayaan ang lahat sa amin. Gayun din po ang mga nag-aaral pa, mga bagong nag-aaral na mga estudyante, sana po ay gabayan niyo sila upang makarating sa tamang landas, at bukod pa doon ay bigyan niyo po sana ng ilaw o liwanag ang kanilang kaisipan upang baybayin ng tama, at bukod pa doon ay sana po ay mas maintindihan nila mga mahalagang bagay patungkol sa spiritual, at mas mabigyan sila ng kaliwanagan sa kanilang pag-iisip, at gawin nilang itong panuntunan sa pangkalahatan, at huwag silang susuko sa anumang laban sa pagdating ng araw kung sila'y gumaganap na. Maraming salamat po, O Diyos na dakila, isang tunay at totoo sa pangkalahatan na mabuti sa kaitaasan. Ang lahat ng punong ito ay inihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Ang ating ibabahagi sa ngayon ay ang orasyon kontra sa takot. Alam naman natin na sa mga panahon ngayon ay marami nang lumalaganap na mga nakakatakot na pangyayari, at hindi na rin makalma ang bawat kaisipan ng bawat isa sa atin. At nakikita natin na marami ang mga nagkakasakit, marami ang mga nagkakaroon ng problema, at para sa akin lang ay mas mainam na bigyan natin ng tapang ang ating sarili na harapin ang ganitong uri ng mga bagay, at humingi rin tayo ng tulong at gabay sa ating dakilang Diyos na tunay at totoo, gayon din sa mga gabay ng Sator Coronados na nagbibigay ng tulong para sa atin upang tayo ay gabayan. Narito po ang pamamaraan patungkol sa orasyon kontra sa takot. Paraan, magdasal ng mga sumusunod. Isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria, ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin ng sumasampalataya, ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magmantra, bigkasin sa isip ang susi ng Sator patungkol sa kontra sa takot ng 108 times na may masidhing nais. At ang susi na nabanggit ay ang susi na kung tawagin ay Tromitomam.
Ito ay bibigkasin sa isip lamang ng 108 times na may masiding nais. At ang orasyon panawag naman ay ang Sator Arepo, Tenet, Opera Rotas, Sator Tromitomam, Amen. Sator Arepo, Tenet, Opera Rotas, Sator Tromitomam, Amen. Sator Arepo, Tenet, Opera Rotas, Sator Tromitomam, Amen. Saka po natin isunod ang kahilingan. O Panginoon ko, Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, at sa gabay ng susi ng Sator na nakapaloob, sa mga basag o bibliato ng Sator na may katawagang Tromitomam, ako po ay dumadalangin sa inyo, nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng pangontra sa takot sa araw-araw, upang magamit ko ito sa aking pagmimisyon. Alisin niyo po nawa ang takot sa aking puso't isipan. Maraming salamat po. Pagkatapos ay ihihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. Maaari din itong iusal sa tao, hayop o kahit anumang nilalang upang mawala ang takot ng mga ito. Yan po ang pagbabahagi ng orasyon patungkol sa kontra sa takot gamit ang susi ng Sator -1. Sana po ay magamit nyo ito sa pangkalatan upang magbigyan kayo ng tapang sa anumang oras ng laban, at bukod pa doon ay magampanan nyo ang inyong tungkulin, ang inyong pagmimisyon, at humingi kayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos na dakila na siyang tunay at totoo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, at bukod pa doon ay mas bigyan po natin ng din na magkaroon tayo ng tapang upang harapin ang ating mga suliranin sa buhay, upang magkaroon tayo ng tapang upang harapin ang ganitong mga uri ng mga pagsubok, ganitong uri ng mga misyon para sa atin, at upang makatulong tayo sa pangkalatang pangkabutihan ng walang hinihinging kapalit na bagay. Yan lamang po ang binabahagi ko sa ngayon. Ako po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng bawat bagay na anumang takot na bumabalot sa inyong puso't isipan ay dapat alisin nyo ito, at magkaroon kayo ng tapang na harapin ang bawat suliranin sa buhay, gayon din ang anumang pagsubok na darating pa sa atin. At upang magampanan natin ang ating tungkulin sa pangkalahatan, magkaroon tayo ng tapang. Dahil hindi naman tayo nag-iisa, naririyan lamang ang Diyos na dakila, siyang tunay at totoo sa pangkalahatan na mabuti sa kaitaasan. Hanggang sa muli po, at maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.